Have you ever heard someone quoted a Bible verse pero parang mali yung interpretation? Nangyayari yan because it was taken out of context. Kapag hindi mo alam ang context, nagkakaroon ka ng wrong interpretation. And wrong interpretation leads to wrong application and wrong direction. Pero kapag tama ang konteksto, the word becomes clearer, it becomes deeper and more alive. Sa video na ito, pag-uusapan natin yan. Magiging malaking tulong ito sa iyong pagtuturo, pagbabahagi at pagpipreach ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako. The importance of context. Ano bang ibig sabihin ng context? Context is the surrounding information that helps you correctly understand what something means. It is the bigger picture that explains the true meaning of a verse or statement. Ito yung buong kwento kung bakit nasabi ang isang talata. Sa Bible study, para malaman mo yung context, you have to read the verses before and after upang makita mo yung sitwasyon nila, kung sino yung kausap niya, yung kultura nila, yung purpose ng passage na yan, so you do not misunderstand it. Mahalaga ito dahil kapag walang context, nagiging distorted ang truth. Pero kapag may context, lumilinaw ang truth. Ito yung lens na nagpapalinaw sa mensahe ng Diyos. Paano ko ba malalaman yung context ng isang verse, Pastor? Number one, read the verse with its surrounding verses. Ang tawag dyan is immediate context. Ano ba yung pinag-uusapan nung oras na yon dun sa mga verses na katabi niya? Para malaman mo yan, basahin mo yung verse gamit yung mga katabing verses nito. Ano ba yung pinag-uusapan nila? Maraming misunderstandings dahil sa misinterpretations. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Tamang hati, tamang kuha, tamang interpret, at tamang gamit. Kapag tinanggal mo ang verse sa isang paragraph, para kang nagtanggal ng isda sa tubig, mamamatay ang tunay na meaning. You cannot interpret a verse by itself. You need the whole scene. Gaya na lamang ng example na to, famous to Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me, di ba? Ito yung madalas nating naririnig sa sports, na kino-quote ng mga tao, pero hindi natin naiintindihan yung tunay na context nito. Ang common misinterpretation ng marami, magagawa ko lahat ng gusto ko, yung career goals ko, sports victory sa iba't ibang achievements dahil kay Kristo. Yan yung nasa isip natin pag kino-quote natin yung verse na yan. Pero ano ba yung immediate context niya? Ito yung nangyari in Philippians 4:10-13. Sabi ni Paul, nagsasaya ako because at last you renewed your concern for me. You were concerned but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. So tignan nyo, makikita natin that he was talking about contentment. I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. Alam ko yung pakiramdam na yan. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether gutom ako, whether busog ako, whether living in plenty or in want. Tapos sabi niya, I can do all this through Him who gives me strength. Oh, so ngayon nagkakaroon na ng ibang ibig sabihin. Ang sabi dito, Paul is talking about contentment and not achievement. All things means every situation, hindi lang sa panahon ng pagkapanalo, maging sa panahon ng pagkatalo, hindi sa panahon lang ng pagpapala, maging sa panahon din ng kagipitan. Sabi ni Paul, natutunan kong magpasalamat sa Panginoon at lahat ito ay aking ma-endure at mapagtatagumpayan dahil kasama ko ang Panginoon. I can endure all situations sa kahirapan man o sa kasaganahan dahil si Kristo ang nagpapalakas sa akin. Nagkakaroon na siya ng tunay na meaning. When life is hard, remember that Christ gives strength for us to endure. Natutunan niyang makontento, magpasalamat at magtiwala sa Panginoon sa kahit anong panahon dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos. Use this verse not to demand success from God, but to trust God whatever your circumstances. So dito pa lang makikita nyo na kapag binasa nyo yung mga verses before and after nung verse na inyong pinili para ituro, para i-share, or life verse ninyo, mas maiintindihan ninyo through its immediate context kung ano yung ibig sabihin niya. Pag nalaman mo na yung immediate context, ang susunod ay yung literary context, understanding the flow of thought. Ano naman to, Pastor? Yung immediate context is the close-up lens. Ito yung few verses around the verse. Zoom into
Pero yung literary context, ito yung zoom out. Ito yung wide angle lens. Ano ba yung kinalaman ng verse na to at anong ibig sabihin niya based dun sa kwento ng buong chapter at sa kwento ng buong libro na yan. Sabi ng Nehemiah chapter 8 verse 8, they read the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so that the people understood what was being read. This time, whole chapter na at book, hindi lang yung mga katabing verses niya. Because every verse is a part of a sentence, every sentence is a part of a paragraph, and every paragraph is part of a chapter, and every chapter is part of a book. And every book of the Bible is connected to each other. So, context zooms out your view para makita mo yung bigger picture ng message ni God. You can read the whole book or research about the details of the book. Yung writer, yung background, yung audience, sino ba yung sinusulatan niya, yung purpose, bakit niya sinulat ito, anong klaseng letter ba siya, yung keywords, yung paulit-ulit na salitang sinabi, yung outline ng takbo ng libro. Sa case ko, mas gusto ko na binabasa na yung research outline story ng flow ng book. Gumagamit ako ng study Bible, ng internet para makita ko ano ba yung pinag-uusapan sa bawat chapter na ito. Balikan natin yung Book of Philippians and let us check the background, the flow of thought, the flow of story papunta din sa Philippians 4:13. Ang libro na ito ay isa sa tinatawag na prison epistles dahil sinulat ito ni Paul habang nakakulong siya sa Rome. So nung sinabi niya palang, I can endure all things, I can do all things, nandun pala siya sa loob ng kulungan. Unang church sa Europe, ang Philippi na na-plant ni Paul. Dito na-save si Lydia, yung Philippian jailer, alam niyo yung mga kwento na yan, at marami pang iba. Kilala sila sa generosity nila at sobrang supportive nila kay Paul. Kaya naman ito ay sulat ng isang pastor sa isang church na mahal niya. This is a very personal letter. Hindi niya alam kung mabubuhay pa ba siya o mamamatay na habang nasa loob siya ng kulungan. Kaya nga nasabi niya rin dito, for me to live is Christ and to die is gain. I am torn between life and death. Nandiyan na yun sa Philippians chapter 1 verse 20 to 24. So nag-i-struggle na siya. Pero despite this, he chooses joy, contentment, and trust in Christ. Kaya throughout the whole book, makikita mo pa ulit-ulit na binabanggit yung salitang joy and rejoice. In Philippians chapter 1, nagpasalamat si Paul sa suporta ng Philippians at sinabi niyang kahit nakakulong siya, kumalat pa rin yung gospel. In Philippians chapter 2, kaya patuloy niyang in-encourage ang mga believers na maging united at humble na tulad ni Jesus kasi wala naman tayong magagawa kundi sa Panginoon. Tapos pinakita niya yung example na ginawa ng Panginoon para sa atin. In Philippians chapter 3, binalaan niya sila sa mga false teachers at tinuro na ang pagsampalataya kay Kristo ang tunay na kayamanan, hindi ang kanyang sariling gawa. In Philippians chapter 4, hinikayat ni Paul na sila ay maging joyful, prayerful, at magkaroon ng tamang mindset. Sinabi niyang natutunan niyang maging kontento sa anumang sitwasyon dahil si Kristo ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Yung pangatlong step, to get the context more, is to deep dive to historical and cultural context. Okay? Dapat mong maintindihan na ang Bible was written in different time periods, different cultures, different situations, and different audiences. The Bible was written for us, but it was not written to us. Merong mga tao na pinadalan talaga ng mga letter na yan. Balikan natin yung Philippians 4:13 at tignan natin yung historical tsaka cultural context niya. So dito si Apostle Paul, nasa loob siya ng kulungan which we have found out doon sa literary context. Habang sinusulat niya ito, nandun siya sa Rome, nakakulong siya dahil sa pagpipreach ng salita ng Panginoon, tapos may dumating na misyonero, ang pangalan niya ay si Epaphroditus. Si Epaphroditus ay galing sa Church of Philippi, naglakbay ng napakalayo, dala-dala ang kanyang mga regalo para lang dalawin si Apostle Paul, encourage at bigyan ng pagmamahal. At itong si Epaphroditus, ang sabi ng Bible scholars, ay nag-travel ng humigit kumulang 700 hanggang 800 miles. Grabe, 1,100 to 1,300 kilometers ang pagitan ng Philippi at ng Rome. Kung gamit yung Roman roads, dagat at mga daan noon, maaring umabot ng 6 weeks o mas matagal pa yung paglalakbay na ginawa niya. So wala pang Lalamove tsaka Grab ng mga panahon, JNT, nung oras na to. Pero itong si Epaphroditus, grabe yung sacrifice na ginawa niya sa paglalakbay para lang maipakita kay Paul na mahal ka namin, Apostle Paul. Hindi ka nag-iisa sa sitwasyon mo. Kasama mo ang Panginoon at kasama mo kaming mga kapatiran mo na nanalangin para sa iyo. And Paul was very happy. Overwhelmed na overwhelmed yung heart niya at nasulat niya ang Book of Philippians.
Kaya pala sobrang nag-uumapaw sa joy si Paul dahil sa kabila ng sitwasyon, nakita niya yung lubos na pagkilos ng Panginoon. Sa kabila ng pagsubok ay may simbahan na nakaalala, nanalangin at sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Tapos itong si Epaphroditus halos ibigay ang kanyang buhay. Bakit, Pastor? Kasi dun sa Book of Philippians, makikita at mababasa niyo doon na halos mamatay na si Epaphroditus sa sakit sa haba ng kanyang paglalakbay upang madala lang ang regalo kay Apostle Paul. Grabe yung nadama ni Paul na love. He was full of gratitude. In-encourage niya ang buong church na magpatuloy sa Panginoon anuman ang mangyari at sinabi niya ang mga salitang, I can do all things through Christ who strengthens me. Ito yung binabago ng context sa pagkakaintindi natin sa verse. Pagkatapos mo makita yung historical and cultural background, titignan mo naman siya sa context ng buong Bible. Because God does not contradict Himself, Scripture must interpret Scripture. Clear verses explain unclear verses, and doctrines must be built from the entire Bible, not one verse. Paano yung babasahin ko yung whole Bible? Hindi naman. Gagamit ka ng tinatawag nating cross-references. Ano yung cross-references? Ito yung mga Bible verses outside the book or maybe inside the book na tutulong para mas maintindihan mo yung verse dahil iisa lang yung idea tsaka yung tema nila. So, balik tayo sa Philippians 4:13. Ano ba yung mga cross-reference niya? 2 Corinthians 12:9-10. Sinabi ng Panginoon kay Paul, ang biyaya ko sa iyo ay sapat. Sa panahon na mahina ka, bibigyan kita ng kalakasan. Related sa 4:13, that Christ gives me strength even in times of hardship. 1 Timothy chapter 6 verse 6, godliness with contentment is great gain. Magiging malaking kapakinabangan kung makadiyos ka na, tas may contentment ka pa. So mula dito sa cross-references na to, makakagawa ka ngayon ng support, makakagawa ka ngayon ng mga puntos na pwede mong ituro mula sa Philippians 4:13, James 1:2-4. Consider it pure joy when you face trials. Katulad ng nangyari kay Pablo, mas lalo siyang lumalago sa Panginoon at nagiging mature. Mas nakikita niya yung pagkilos ng Panginoon. At ito'y nagiging daan para mas mag-apoy ang kanyang puso sa paglilingkod sa Diyos. Isang magandang cross-reference din yan sa Old Testament, sa Isaiah 40 verse 29-31. He gives strength to the weary, they shall mount up with wings like eagles, di ba? Yung mga naghihintay sa Panginoon, yung mga umaasa sa Panginoon, ay muling palalakasin ng Diyos. At mula sa mga cross-references na ito, mas magiging solido ang iyong mga points na ituturo dahil nakatingin ka na sa theological context. So again, yung verse na binigay sa iyo ng Panginoon at pinag-pray mo, babasahin mo yung kanyang immediate context, surrounding passage. Pangalawa, yung kanyang literary context. Yung whole book, yung flow of thought, bakit sinulat ito ng author, ano yung background niya, ano yung history niya. Tapos pupunta ka sa cross-references, which is the theological context. So yung pwede yung other books by the same author, the same testament, kung old man yan or new, o kaya sa whole Bible. So ito na ngayon, yung tinatawag nating the circle of biblical context. Ito yung magiging foundation ng pag-aaral mo ng iyong ituturo sa salita ng Panginoon. This is just the first part ng pag-aaral ng preaching na ginagawa namin whenever we study. But this is the foundation of biblical interpretation. Context is not optional. It is the difference between truth and error, clarity and confusion, maturity and immaturity, sound doctrine and false doctrines. Sabi ng Psalm 119 verse 30, the unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple. Don't just quote the Bible, understand the Bible. God bless po sa inyong lahat and please subscribe sa isa pa nating channel, Past West Stories. Ingat po kayo.